Pahinga muna tayo sa mga paulit-ulit na update. Bakit di muna natin alamin kung ano ang kalagayan ng mga idolo nyo ngayon? Nga pala, kung meron kayong pa-request na player, pwede mo i-comment yan sa baba. Sino ang ating player na i-feature ngayon? Ang tinatawag nilang the babyface assassin at sweet shooter na laking MVP talaga at kilalang atinista. Siya si Larry Punisher. Ano na nga ba ang buhay niya ngayon matapos na huminto na sa paglalaro sa NLEX? Tara, talon tayo sa video. Si Larry Alexander Nakua Punisher ay pinanganak at lumaki sa Quezon City. Siya lang ang nag-iisang anak sa pamilya at dahil firstborn tapos only child kaya maagang namulat si Larry Punisher sa mundo ng basketball dahil napansin naman ng kanyang ama na ito ang kanyang kahiligan. Nung naglalaro ang kanyang ama ng tennis, si Larry daw ay sinushoot ang mga tennis ball sa rims. Tapos nanonood din siya ng mga PBA games dati kahit bata pa at paborito niyang team ang Pure Foods dahil kay Alvin, patrimonyo na kanyang idolo. Ang ginagawa niya, sinusulat niya ang stats ni Alvin tuwing laban at nung lumalaki na si Larry, lumalahok na siya sa mga Milo games. Si Larry nag-high school sa Ateneo at sa Juniors Basketball Division. Kasama niya si Enrico Villanueva, Wesley Gonzalez, BJ Manalo at Baji Del Rosario. Pinangunahan nilang Ateneo sa maraming titles at siya ang tinanghal na UAAP MVP Juniors Division. Dito na rin nagsimulang makilala si Larry dahil sa kanyang shooting prowess hanggang nagkolehiyo. Naging notable ang Ateneo dahil sa magandang kombinasyon nilang lahat. Si Larry ang kanilang clutch player pero nagka-ACL nga lang siya taong 2004 at na-eliminate sila ng Lasal. Pumasok si Larry taong 2005 at kinuha naman ng Red Bull Barako sa PBA 14th overall pick and the rest is history. Hindi ko na pahabain ang kanyang professional career. 2005 to 2006 season, naging successful agad ang performances niya mula sa debut game hanggang sa nakuha niyang Rookie of the Year award. Siya din ang lowest pick player na nakukuha ng Roy at napabilang din sa All-Star. 2007, na-trade siya sa Magnolia Beverage Masters. Sayang dahil makakasama sana niya ditong ilang former teammates niya sa Ateneo. Kaso ilang games lang binigay agad siya sa Alaska Aces. Kahit hindi siya nagtagal dito pero nakapagbigay naman siya ng big shots lalo na pagdating sa mga importanteng games. 2010 to 2011 season na i-trade siya patungong TNT franchise and the rest is history ulit. Dahil dito sa TNT nakakuha niyang 8 to 11 shooting at ibang klase talagang performance niya dito at mas nag-level up at nag-upgrade ng todo beyond the arc. Higit sa lahat dito din niya nakuha ang 6 na titles sa kanyang career. Kasama syempre ang notable players ng team na si Jimmy Alapag, Asi Taolaba, Ranidel De Ocampo, Harvey Carey at kasama din syempre yung Prime Castro dyan. Hanggang sa na-trade siya patungong NLEX Road Warriors. Napansin din ng TNT na parang nag-iba ng pulso ni Larry. Nung dating nakakatira ng malayo, ngayon parang matumal na. Dito sa NLEX, lumalabas-labas na yung mga injuries niya. Parang makikita mo na yung aging part sa karera. Pero nakaambag pa naman siya ng malalaki at nagkaka-average dito ng at least 11 points per game. At kapag nakakabalik siya mula sa kanyang injuries, gumagandang laro niya. Scoring 8 of 13 sa shooting pero after naman na gumagandang laro niya, hinihila siya ng maraming injuries. Kaya taong 2022, napapaupo na lang sa bench si Larry at naglalaro na lang ng 7 games sa buong conference. Kaya sa taong ding ito, hindi na siya nirenew ng NLEX at usap-usapan na kagustuhan daw pala niya yun. Bilang pag-alala, siya din na naging miyembro ng Gilas Pilipinas at kasama po siya doon sa pagwasak ng Korean Curse. Pero nag-opt out din dahil sa patong-patong na injuries pa rin. All in all, meron siyang 7 PBA titles, isang Finals MVP at 3 PBA All-Stars. Ano na nga ba ang buhay niya ngayon? Si Larry Punisher ay inilagay ni MVP bilang isa sa mga organizers at kasapi ng MVP projects. Pati sa basketball ay ambassador din to sa FIBA Games dito sa Pilipinas kasama si Mon Fernandez at ang buong SBP camp. Kung di ako nagkakamali, parte din siya ng NLEX coaching staff. Sayang lang dahil dito na pagretiro ng TNT sa kanyang jersey. Deserve din naman niya ang magarbong retirement. Pero di bali na, si Larry ay abala pa rin ngayon sa kanyang karera na hindi nalalayo sa pagbabasketball. Yan ang idol niyong si Larry Punisher.